mga kababayan, kinausap na daw niya ang nanay niyang si Imelda. Di bali na daw na marami siyang apelyido, wag lang daw ang Romualdez. Bakit? Bakit mga kababayan? Galit na galit sila ngayon at gusto nilang patanggal si Romualdez bilang House Speaker ng ating bansa o House Speaker ng Congress. Ito, unahin natin dito si Guanzon. Sino ba ito si Guanzon? Kilala nyo naman po ito. Di ba? Ito mga kababayan wait. Ito si Guanzon. Nako, mga kababayan, matawa kayo dito. Si Guanzon, si Amy Marcos at iba pa, nagsanib puwersa na. Sabi ni Guanzon, mga kababayan, Rowena Guanzon, dating Comelec Commissioner. Solusyon para maging payapa ang Pilipinas, tanggalin si Romualdez bilang House Speaker. Solusyon daw para mapayapa ang ating bansa. Tanggalin si Romualdez bilang House Speaker. Nako po. Kamakailan lang mga kababayan, isa din po yan sa sinabi ni Amy Marcos, no? Sa Congress na dapat daw palitan itong si House Speaker Martin Romualdez. Kaya mga kababayan, ay binuljak po siya. Binuljak siya ng mga kongresista. Ito, Amy, binuljak ni Suarez sa pakikialam sa Kamara. Sabi ni Amy nung nakaraan, kaysa inatupag niyong palitan ang pinili ng taong bayan na Vice President, binoto at minahal, bakit di nyo na lang palitan ang tao na kayo lang naman ang pumili? Bakit daw hindi palitan ang tao na mga congressman lang naman daw ang pumili? Ano kaya kung yung House Speaker nyo na lang ang palitan nyo? Sabi ni Amy. Sumagot naman si David Suarez na isang House Senior Deputy Speaker ng Quezon City. Let me be clear. No senator, regardless of stature or history, has the right to dictate who should lead the House. The decision rests solely with the elected members of the chamber, and Speaker Romualdez continues to enjoy our overwhelming confidence. Palibasa kasi Amy, kahit konti lang na grupo, ayaw sa'yo. Kita ninyo mga kababayan? Binuljak! Sinabihan siya ni Suarez, wala sa kasaysayan na didiktahan kami ng isang senador. Di bali nang kami lang naman ang pumili, ginusto naman po namin yan. At gusto din po namin ang pamumuno ni Romualdez. Masaya kami. Bakit din yung papakialaman? Bakit daw hindi nyo palitan congressman si Romualdez? Kayo lang naman daw ang bumoto kay Romualdez bilang House Speaker. Pero Amy, wag mong maliitin. Kahit sila lang ang bumoto. Kasi maskin ikaw hindi ka pwede maging Senate President, tandaan mo Amy. Kung maglaban kayo dalawa ni Romualdez, hindi mo kaya, pulutin ka sa kangkungan. Kung si Romualdez kayang bumoto sa kanya 200 plus na congressman, ikaw nga 12 lang na senador, hindi ka kayang iboto si Amy, puro lang ka utak mo nasa baba, lahat bumaba Bakit daw hindi palitan si Romualdez para mapayapa ang bansa? Amy, hindi mo nga kaya maging Senate President di ba? 12 lang ang boboto sa'yo para maging Senate President ka. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang talunin si Romualdez, Amy. Kung utakan lang din naman, mas mautak si Romualdez sa'yo. Si Romualdez nag-aral sa Amerika at sa Europe. Ikaw nag-aral ka niligwa ka pa nga sa UP Niligwa ka nga Hindi ka nga tinanggap doon. Kung naalala mo, 2022 election, hindi ka nga kinikilala ng UP. Sabi nga ng UP, nag-aral yan doon, in-expelled lang. Nag-drop ka nga Ewan ko mga kababayan, bakit dito sa Pilipinas, porkit anak ka ng dating presidente, porkit anak ka or kapatid ka ng dating congressman, gobernador, kahit wala kang pinag-aralan, nagiging pinuno ka, nagiging
nagiging senador ka, nagiging congressman ka. Dapat kasi mga kababayan, papanalunin natin yung may mga alam sa batas. Hindi yung porkit anak ng dating presidente, nagiging senador. Anak ng dating presidente, nagiging mayor. Bakit hindi natin baguhin yan? Diba? Diba, Sir Elijah? Oh, si PBBM nga na-drop out, hindi naman nagyabang kasi alam ni PBBM sa sarili niya na hindi niya kailangan magyabang. Pero ito si Aimee, Diyos ko naman, si Romualdez may degree. Ikaw na degree mo. 32 degrees Celsius. Diyos ko. Diba? Yun ang tanong mga kababayan. Si Romualdez, binaboy-baboy ninyo, abogado yan. Kayong nang bababoy, wala kay degree. Diba? Diyos mayo marimar. Isa pa to si Guanzon. Tumandang paurong. Para daw matahimik ang Pilipinas, tanggalin daw sa House Speaker si Romualdez. Inggit yarn. Inggit ka? Di mo ba naisip? Nung panahon ng kampanya 2022, sinasabi mo bangag-bangag si BBM, kok-kok. Tapos nung pagkapanalo ni BBM, nakipag-meet up ka kila Sandro dun sa lamesa, dumikit ka kay Imelda. Anong tawag sa'yo, Guanzon? Diba? Ang daming ang nagagalit sa'yo eh. Diba? Ang sabi mo pa, kok pamor, bangag, kok bangag. Gumaganon-ganon. Nung nanalo si BBM, nakipag-meet kay Imelda, kay Aimee, kay Sandro. Balingbing. Diyos mio marimar. Di ba? Nakita niya nung eleksyon, nung 2022, pabit-bit-bit-bit pa ng kokok, tas bangag-bangag niwi daw na kok. Tapos nung nanalo, nakipag-meet up. Aba! Balingbing! Tapos ngayon, tignan mo, binira niya si BBM, dumikit na naman kay Sara. Putang ina, umaasa, mabigyan na naman ng pwesto sa gobyerno pag nanalo si Sara. Wa na, Guanzon, hindi ka na papaniwalaan ng kakamping. Kakamping, iniwan mo. Diba? Grabe talaga. Diyos mio marimar. Grabe ang ginawa nila, mga kababayan, sa politiko. Kung naalala ninyo noon, si Rowena Guanzon, birada ng birada kay BBM yan, may pakokok zero pa siya. Oo. Tapos ngayon magugulat ka, mga kababayan, tignan mo, Guanzon. Ito, Guanzon to first family. Nakipag-meet up siya. Ang daming galit sa kanya nun. Hindi ako makatulog eh. Ano to? Laban na... Uin niyo si Bart, DDS. Ngayon ng iba dyan. Ma'am, Ito mas... Papa ni Senator. Ito siya, Ka kanyan magsalita Ah. tungkol kay BBM. Ah. Ang sagot ko, si BBM na, hindi na-graduate sa college. Tumakbo pang presidente ang lentek. Tapos nung nanalo si BBM, anong ginawa mo? Ito, i-search natin. Ito na. Guanzon. Diyos mio marimar. Tigilan mo nga kami, Guanzon. Nakipag-meet up. Ayan baka nakalimutan mo, Guanzon. Tumakbo daw presidente, hindi nga daw nakagraduate sa college. Pero nung nanalo si BBM, nakipag-shake hands kay Sandro. Diba? Napakabalingbing mo. Tapos mong makipag-shake hands, lumapit ka kay Romualdez. Ito yung isa. Ito yung isa, mga kababayan. Ito. Nakipag-shake hands kay Romualdez. Tapos ngayon magulat ka. Anong sabi ni Guanzon? Tanggalin daw si Romualdez bilang House Speaker para mapayapa ang Pilipinas. Ano, didikit ka na naman kay Sara? Pagkatapos mong sabihin si Sara, nahawa sa pagiging bangag. Diyos ko, Guanzon, tigilan mo yung pagiging sip-sip mo.
Tigilan mo yung pagiging balingbing mo. Kakamuhian ka nung kakamping. Sinabi ko sa'yo, Guanzon. Tigilan mo yung kakasulsul mo kabilaan. Naghahanap ka lang kung sino yung yamado, doon ka. Pag dihado, iwan mo na. Diyos mio Marimar, ang daming kakamping na naloko mo. Tapos ngayon, ano to, Guanzon? Ano yan? Sabi mo, ipatanggal si Romualdez? Pero ano yan? Anong tawag dyan? Balingbing! Diyos mio Marimar. Mag-ingat kayo, mga kababayan. Anong tawag mo dito? Pagkatapos mo tawagin kokokok, bangag-bangag ngiwi. Didikit ka kay Romualdez, didikit ka kay Sandro, pupunta ka kay Imelda. Bakit? Kasi nanalo? Takot kang kasuhan ni, ni Bongbong? Tigilan mo ko. Diyos mio Marimar, wala naman niwala sa'yo. Tapos ngayon, didikit ka na naman? Kay Sara Duterte? Aba, kakaiba yan. Hindi ka na pagkatiwalaan yan. Nako, Mama Leni Robredo. Wag mo nang paakyatin sa stage mo yan pag pumunta ka ng Iloilo. Balingbing yan. Danny Justiniano, mega love shoutout po dyan sa Oregon, USA. Gusto ata maging parte siya ng Marcos admin. Kaya nga, Ma'am Ginger T. Ang problema, tinawag nyo kokokok, bangag-bangag. Tapos ngayon, nung naramdaman niya na hindi siya binigyan ng posisyon doon, parang si Maharlika, dumikit kay Sara ngayon. Tapos, binabanatan na ngayon si Romualdez, binabanatan na ngayon si BBM. Nandun kay Sara na, kumakampi-kampi. Alam niya na si Mama Leni, tahimik. Bakit? Nakakaramdam 2028? Guanzon, pahinga mo na yan. Matanda na tayo. Pahinga mo na yan. Wala ka na, hindi na bagay. Baka makalimutan mo pa. Palipat-lipat. Hindi mapagkatiwalaan yung mga ganyan. So yun lang mga kababayan. Yung ating reaksyon ngayon. Diyos mio Marimar. Kaya tayo mga kababayan, mag-ingat tayo. Maraming ganyan. Doble ang mukha. Guanzon, para kang si Cara Mina. May mukha sa harap, may mukha sa likod. Cara Mina. Doble cara pala. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hoy Kent, baka